Good day everyone! So welcome to our podcast featuring the life of a journalism inside social media. So I am Gian Redby Agunoy. Hi, I'm Jumaina Espanyo, and I am Dalia Escudali. And I am Archangel Samuel Esquadra, an opinion editor in Ang Alingaw, the official Filipino publication page of Bartolome Sanggalang National High School. So before we start, for you, what is journalism? For me, journalism is a way of gathering facts, verification, and publishing news to let the people know the current events happening in a particular place. So, may malaking impact yung journalism. I mean, yung social media sa journalism. So, can you give some of impact? Okay. First of all, ang malaking impact ng social media sa journalism is the speed, no? Mabilis kumakalat yung mga news na pinapublish ng mga publication and madali itong nalalaman ng mga tao. And second, syempre kapag na-receive na ng madla yung news na yon, i-share din nila yon. So, mabilis talagang kumakalat. Ayan. Sa tingin mo, kaya ba mabuhay ang journalism kahit walang social media ngayon? Yes, of course. Example na din is yung traditional journalism. Like the traditional way, nagpiprint ng mga papers and ayun, kapag nakapag-print na ng mga newspapers, pwede na itong ipamahagi sa sambayanan. So, since nasa digital age na po tayo, how do you use different platforms po in social media to spread information? Okay, sa publication namin, we have different platforms. Sa Facebook, which is, yun ang main page namin. We nearly have 3.4k followers, if I'm not wrong. Sa Instagram din and sa YouTube, meron din kami. Paano masisiguro na totoo ang nakukuha mong info when it comes to social media? Okay, in my personal experience, when I am writing articles, especially sa news, I am searching through different social media platforms. Manonood ako ng mga balita sa YouTube from a reliable source. Example is TV Patrol, 24 Oras, TV5. And to confirm, maghahanap din ako ng mga articles mula sa Google and to see if reliable din ba yun. For example, sa if health yung hanap ko, doon ako mag-base sa World Health Organizations and sa DOH. Should journalists include their personal opinions when they are making news po? Yes, pwede naman. We have two types of opinion writing, which is editorial and opinion writing. Sa editorial writing, ito yung opinion ng buong publication page. So, hindi lang siya opinion ng isang tao, but the overall opinion of the team publication. Meanwhile, sa column writing naman, isang tao lang, isang opinion lang ng isang tao lang ang nagpapahayag ng opinion niya. And for me, sa experience ko, nakapagsulat na ako ng dalawang yan. Sa editorial, mas formal siya. But I enjoy more column writing kasi opinion ko and hindi siya masyadong formal. So, yung mga slangs, yung mga casual na pagtutok, para bang mas nakaka-entertain siya sa mga tao. And paano mo naman na-handle yung mga criticism and mga pag-bash? Okay. May na-experience din naman akong bashing. Especially, I'm an opinion writer, you know. Sa experience ko dati, sinugod ako, to be honest. May sumugod sa akin dahil may pinaringgan ako. Sumugod sa akin, tapos, ang sinabi ko lang naman, why should I delete it? Kasi, hindi naman kami magpa-publish ng isang article if alam naming bawal yun. If alam naming hindi valid.
pinag-iisipan ko muna mabuti bago ako gumawa. Siyempre, baka hindi ko naman gusto masayang yung oras ko. And the best way to handle this type of bashing is completely ignore it. Hindi ako nag-entertain ng ganong mga conversation. Hindi ko lang talaga pinapansin. Ayun. Yeah, so, kasi sometimes is may mga tao na hindi agree sa opinion na ginawa mo. So, yun, hindi talaga may iwasan yung pambabash. Every person has a opinion naman. Siyempre, I would respect your opinion, tatanggapin ko yun, buong puso ko. But, dapat, respetuhin din nila yung opinion ko kasi, tinatanggap ko yun sa kanila, dapat ganun din sila sa akin. And, if matamaan man sila if example, sa opinion ko, ang pinaringgan ko is a politician, a high-ranking official, yun yung mga namumuno, if magdamdam man sila dun, dapat tanggapin nila yun, you know? Kasi yun ang naramdaman, yun ang nakikita ng tao sa kanila. Hindi magpo-post ang isang journalist ng kanyang opinion kung hindi magpo-post ang isang journalist ng isang bagay kung ayaw niyang may mabago. Nagpo-post ako, nagpo-publish ng mga articles if gusto kong may magbago, if may dinadamdam ako na dapat itigil na to, dapat walang ganyan. For example, sa mga flood control projects, hindi opinion ang ginawa ko sa page ng Alingangaw. I made a feature article featuring the real face of corruption. Doon sa article na yun, ginawa ko yung kwento ng isang crocodile. Ang crocodile, naninirahan siya sa isang lawa. Nung umulan, na puno yung lawa, umapaw siya. Sinamantala niya yung pagkakataon kasi 'di ba, bumaha sa komunidad. So nagkalat-kalat yung mga bagay, sinamantala niya yung pagkakataon na may baha. Same lang sa nangyayari sa lipunan natin ngayon. Kapag ang baha andyan na, sinasamantala ito ng mga corrupt na politician, you know. Yung government tinitake nila yung advantage sa mga tao. Should be very stricter rules para sa mga citizen journalism compared sa professional journalism. Pwede ba ulit? Like, parang mas mahigpit ba dapat yung mga rules sa mga citizen journalism compared sa professional journalism? For me, hindi naman. It is okay na yung limits ngayon. Hindi na need i-push pa. Simple ba ang tuluyang palitan ng social media ang traditional na journalism? Yes. Actually, sa generation natin ngayon, hindi na masyadong sikat yung mga newspaper. Halos araw-araw, pag open mo lang sa Facebook, ang nakabungan na agad is mga balita. Samantala, nung unang panahon, di ba, may mga dyaryo pa sa front yard. Ngayon, wala na eh. Kasi mas tinatangkilik na ng tao yung pag-i-scroll sa social media. So, for me, it is currently happening na. Napapalitan na siya. Kaya mahalaga na lang talaga na alam natin kung ano yung mga reliable sources na titignan natin ng mga balita. Para hindi na rin tayo ma-misinform sa mga balita. For example, is yung walang pasok nga. Yun, madaming nabubudol dyan. Especially mga students na hindi marunong mag-fact check. Kaya kailangan